Tag-init na naman kaya paniguradong kaliwat kanan ang paggamit ng kuryente ng karamihan at pagdating ng bayaran, abay bubulaga sa mga nanay ang malaking bayarin sa pagkonsumo ng kuryente. Kaya naman masasabing isang magandang balita para sa mga mamamayan ng probinsya ng Isabela ang pagkakaroon ng solar power project na pinangungunahan ng Petro Green Energy Corporation o PGEC bilang kontraktor ng proyekto na sumasailalim naman sa Department of Energy o DOE. Nitong Lunes lamang opisyal nang sinimulan ang kauna-unahang solar array installation ng PGEC sa Limbawan, San Pablo, Isabela. Ito ang unang pagkakataong magtatayo at magkakaroon ng solar power project sa buong Rehiyon 2. Kabilang sa mga lugar na meron ng naipatayong mga solar project ay sa Bohol, Nueva Ecija at Pangasinan. Suportado rin ng local government unit ng San Pablo ang proyektong ito ng DOE na makakatulong sa komunidad ng Isabela. Ayon sa Vice President for Business Development and Commission Operation ng PGEC na si Maria Victoria Olivar, nagkakahalaga ng halos 2 bilyong piso ang total project cost para sa 56 solar panels na gagamitin sa naturang proyekto. So for this 40 megawatt DC project, so we're going to put up around 56,000 panels as you can see here. Yan, mga 56,000 pieces lahat yan ilalagay namin. And then that one will generate power, which is yung power na i-generate niya is about 40 megawatt DC. So that's direct current. So that's how it is. Also this project, of course, meron kaming ganito, solar generation, but of course we need to export it to the grid. Kasi that's where, that's how we can deliver the power to the customers. So in this case, diretso kami sa grid. Kabilang din sa partnership ng solar power project ang BKS Green Energy Corporation, Rizal Green Energy Corporation, Board of Investments of the Philippines, Department of Environment and Natural Resources at mga Japanese investors ng Taisei Corporation. Kaugnay nito, nagbigay din ng mensahe sina San Pablo Mayor Antonio Miro Jr. sa seremonya ng solar array installation. Nandito na po tayo. Unexpected na ganito pala to, sabi ko. Hindi ko akalain. So nakikita ko na yung development and yung progress nito na yung 25 years. Hopefully, hindi lang magiging 25 years kasi it's a renewable energy. So we can renew pagka maganda, di ba? Clean energy. So, natutuwa po ako na nandito kayo and hopefully na we can work together. Yun talagang magandang working relationship natin and everything there. Alam ko na makakatulong rin kami sa inyo. It's a business and kayo makakatulong rin dito sa bayan namin. Yan ngayon help na sinasabi niya. So, maganda to. Give and take lang tayo and everything. And hopefully na everything will be on good footing na lahat. Ganon. Samantala, kasabay ng first solar array installation ay ang paglulunsad din ng education program ng PGEC na namamahagi ng scholarship program para sa mga kolehiyo, habang sa elementary at high school naman ay training program para sa mga guro. Parang tinutulungan namin yung training ng mga elementary and high school teachers also. Kasi we believe na di ba, yung mga estudyante, they're as good as kung sino naman yung galing ng teacher mo, di ba? So, that we believe na the better teachers that we have, the better na kaya niyang ma-mold ang mga students. So, that's the project that we sa college student, we provide scholarships. So, we have several scholars already. We even have scholars doon sa Tarlac project namin, sa Maibarara project namin. So we've already, marami na kaming graduates talaga ng from our scholars and mainly from from yung mga community namin. So we even employ some of them. Yung iba talagang gusto nilang ma-employ sa amin, so we do that. Yeah. Ang mga proyektong ito ng Petro Green Energy Corporation ay isang patunay na nagpapatuloy ang pagpapayabong para sa maunlad na komunidad sa pamamagitan ng solar array installation at education program para sa probinsya ng Isabela. Para sa SDN Balita, Lovely Bautista nag-uulat.